Ama naming banal, dakilang Yahuwah, pinupuri at sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Maraming maraming salamat po, O Aba. Muli, narito kami na iyong mga lingkod, natipon muli, taglay ang iisang pag-asa at pananampalataya na muli ay makapiling ka namin sa ganitong pagtitipon. Tanggapin ang aming mga papuri, aming pasasalamat, sapagkat totoong napakabuti mo po sa aming buhay. Kaya naman po, ang tanging pag-asa at hiling namin, pumupusan ng biguin ng iyong mga lingkod, iparanas mo ang iyong malakas na kapangyarihan po, O Aba. Ang iyong espiritu manatili po sa gitna ng aming mga pagtitipon. Maraming maraming salamat sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat sa kabila po ng lahat ng iyong kabutihan, kita mo po kung paano kami namuhay. Kita mo po laman ng puso at isipan namin. Kita mo ang aming mga pagkukulang. Nabibigo namin, mga inaasahan mo po sa amin. O Aba, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang. Maraming maraming salamat sa iyo sapagkat kahit kami mga makasalanan, nagtitiis ka pa rin, nahahabag ka pa rin sa iyong mga lingkod. Iniibig mo pa rin kami. Alam namin, wala kaming taglay na kabutihan. Ito'y dahil lamang po sa habag mo po sa bawat isa sa amin. Kaya wala po kaming mapagsidlan ng aming kaligayahan sapagkat laging maaasahan namin ang pag-ibig mo, ang iyong kaluwalhati at katwiran. Aba muli, halika po sa piling ng iyong mga lingkod, bawat sambahayan, mga magulang na natitipon po ngayon. Batid mo ang taglay, nilang mga pagsubok, ano mo mga kahirapan na kanilang kinahaharap sa mga sandaling ito. Hinihiling po namin ang pagpapalakas mo sa bawat isa. Tulungan mo kami, basbasan ng aming puso at aming pag-iisip. Lagi namin maganap ang katwiran, kalooban mo. Hindi namin malapastangan ang iyong mga salita at iyong mga kalooban. Aba, muli, nawa po, buksan ang aming puso, ang aming pag-unawa sa bawat mga salitang aming tatanggapin. Laging siyang sandata namin sa aming ginagawang mga paglalakbay sa dako paroon po ng aming mga paglalakbay sa mundong ito. Yahushua aming Panginoon, pinupurit sinasamba ka rin po namin. Tulungan mo lagi kami. Ang aming puso, ang aming paningin, maipako namin sa iyo. Masunod ka namin. Mahagila at mahanap ka namin sa aming buhay. Sapagkat ito ang aming tanging kailangan sa mundong ito. Sa mundong punong-puno ng kaguluhan, ng pagamba, ng kahirapan, ikaw lamang ang sagot sa lahat ng aming Panginoon. Kaya turuan mo palagi kami, manalig sa iyo, magtiwala, manatiling aming katapatan sa iyo, matibay naming pananampalataya. Tulungan kami magtagumpay, marating po namin ang dakilang araw na iyon na muli kang babalik para sa iyong mga hinirang. Aba Yahuwah, muli bumabalik tawag kami, pakibasbasan lahat, sinimpang handog ng iyong mga lingkod, pakibasbasan kabuhayan ng iyong mga alipin, dumalo yung mga pagpapalang kailangan ng bawat sambahayan. Hinihiling na po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Ibinumuhay mo ang
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Narito tayo, magpapatuloy muli sa pag-aaral ng mga salita po ng Diyos. Sa buhay po natin, may mga pagkakataon po na iniisip natin na napakalayo natin sa ating Panginoong Yahuwah. Di po ba mga kapatid? Dahil yan sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, o maging sa naging nakaraang pamumuhay po natin. Minsan iniisip natin na hindi na po tayo karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Yahuwah. Ngunit, ang kagandahan po ng biyaya at awa ng ating Panginoong Diyos ay hindi po siya tumitingin lamang sa nakikita po ng tao. Nakikita niya ang laman ng ating puso, kahit na yung kaliit-liit ang pagnanais po natin na mapalapit sa Kanya, o kahit yung simpleng pananabik po natin na makilala siya, at yung pananampalataya po natin handang tumugon sa Kanya pong pagtawag. Kaya ganito po ang makikita natin ngayon sa buhay po nitong si Zaccheo. Isa pong napakagandang kasaysayan po sa Biblia na talaga namang isang napaka uh, kapupulutan natin ng inspirasyon para sa ating pong ginagawa mga paglilingkod sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Kaya sa ating pong pag-aaral ngayon, makikita natin kung paano natagpuan ni Zaccheo si Yahusha. Kaya atin munang kilalanin, sino po ba itong si Zaccheo? Mag-umpisa tayo ng pagbasa sa Lucas 19, sa 1 hanggang 2. Pumasok si Yahusha sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sino po itong si Zaccheo, mga kapatid? Siya po ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis o kaya o chief tax collector. Ika nga. Nung panahon po ng ating Panginoong Yahusha, kapag po ikaw ay isang maniningil ng buwis, ano po yung pagkakakilala ng mga tao sa iyo? Isa kang makasalanan sa paningin po ng mga Hudyo. Bakit po? Dahil nga po karamihan po sa kanila na mga maniningil ay mga mandaraya, mga sakim, kung kaya sila po ay yumayaman. Sa madaling salita nga, kung paano natin tawagin ngayon, sila po ay mga korap, di po ba? Naniningil po sila ng higit sa mga hinihingi po ng pamahalaan o sa mga Romano po noon. At yung sobrang kinokolekta po nila, saan po napupunta yon? Siyempre sa kanilang mga bulsa na yon. Pero po itong si Zaccheo, kung mapapansin po natin, ay hindi lamang po siya isang ordinaryong tax collector. Ang sabi nga po dito, siya ay pinuno ng mga maniningil. Ibig sabihin, hindi lamang po siya um, mismo naniningil po ng buwis, kundi siya po ay nangangasiwa po ng ibang mga maniningil din po ng buwis. Kaya po maaaring siya po ay namamahala sa buong sistema po ng pangongolekta ng buwis dun po sa kanilang lugar. At isa pa po, sila po ay nasa Jericho. Kung atin pong malalaman, ito pong Jericho, yan po isang mahalagang sentro po ng kalakalan po noon. Kaya malamang na kasama rin po sa kanyang tungkulin yan, yung paniningil po ng buwis at toll sa mga dumadaan po mga produkto sa pagitan po ng iba't ibang mga rehiyon. Kaya dahil po dyan, mas maraming pagkakataon po na mang-abuso itong si Zaccheo at mas lalo pa siyang yumaman. Kaya hindi nga po katakataka na sinabi ng talata na napakayaman nitong si Zaccheo. Ngunit, sa kabila po ng lahat ng yan, ng kayamanan at ng kanyang katayuan, may kulang pa rin po dito kay Zaccheo. Hindi po siya totoong nasisiyahan. May hinahanap yung kanyang puso na hindi po kayang ibigay ng salapi o ng kanyang posisyon. At sa pagkakataong pong yon, ay mabilis po na umuugong yung balita patungkol sa ating Panginoong Yahusha. Maraming nakaririnig tungkol sa kanyang mga himala, sa kanyang mga naging mga pagtuturo, o dun sa mga buhay ng ibang tao na nabago. At itong balitang ito, nakarating na nga po kay Zaccheo. Kaya ano po ang gustong gawin ngayon ni Zaccheo nung marinig niya yung balita patungkol sa Panginoong Yahusha? Ituloy natin sa 3. Sinisikap niyang makita si Yahusha upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Ano po ang gustong gawin ni Zaccheo? Gusto po niyang makita at makilala kung sino itong si Yahusha. Pero may dalawang problema po itong si Zaccheo. Ano po yun? Una, napakaraming tao po doon sa
doon sa mga pagtitipong yon na nasa unahan niya, na nakaharap po sa kanyang view. Di po ba? Pangalawa, ano pa po? Hindi nga po siya kasi katangkaran. Sabi nga, pandak siya. Kaya mas lalong hindi po niya makikita ang ating Panginoong Yahusha. Yan tanong, kung ito po kaya ay nangyari sa ibang tao, ano po kaya ang gagawin nila? Diba, malamang, umalis na lang sila. Hindi na lang sila mag-aksaya ng panahon para tingnan at hanapin pa ang Panginoong Yahusha. Pero hindi po gano'n ang ginawa ni Zaccheo. Hindi po niya ginawang dahilan yung kanyang limitasyon para hindi o para tumigil na makita ang ating Panginoong Yahusha. Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid. Tandaan natin, lagi may mga hadlang na maaaring pumigil po sa paglapit natin sa ating Panginoong Yahusha. Nandyan yung mga problema natin, nandyan yung takot, o kaya yung mga tao sa paligid po natin, o kahit yung sarili po nating kahinaan. Kaya ang tanong po dapat ay hindi kung may hadlang ba, kundi kung ano ang gagawin natin kapag may hadlang. Sa simula po, maaaring simpleng pag-uusisa lang itong ginawa po o naramdaman po ni Zaccheo. Gusto lang niya siguro na makita kung sino talaga itong si Yahusha. Ngunit yung pong pag-uusisa niyon, yun po ay naging isang mas malalim na paghahanap. Meron pong kumilos sa kanyang puso na nagtulak para huwag po siyang sumuko. At dahil po sa pagtugong yun, humanap si Zaccheo ng paraan para malampasan niya yung kanyang hadlang. Ano po? O paano niya nalampasan yung hadlang para makilala niya at makita ang Panginoong Yahusha. Tuloy natin sa 4. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Yahusha at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Anong ginawa po ni Zaccheo? Doon sa kanyang naging hadlang, sabi tumakbo siya at umakyat sa puno ng sikamoro. Ano po yung ipinapakita dito tungkol kay Zaccheo, mga kapatid? Una, siya po ay resourceful, mapamaraan. Alam po natin na alam niya sa sarili niya na wala naman siya magagawa doon sa height niya, di po ba? Kaya sa halip na siya ay magreklamo o sumuko na lamang, ginamit niya kung ano yung meron sa paligid niya. Humanap siya ng paraan. Nakita niya yung puno, o di inakyat mo niya. Ganon din po ang ating pananampalataya, mga mahal na kapatid. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi po yan naghihintay ng isang perpektong sitwasyon. Gumagawa po ito ng paraan kahit po hindi komportable para tayo makalapit sa ating Panginoong Yahusha sa kabila ng maraming mga hadlang. Ano pa? Yung ipinakita po dito ni Zaccheo, mga kapatid, yung kanyang pagpapakumbaba sa kanilang kultura po noon. Kapag po ikaw isang mayaman o ikaw ay may isang katayuan, hindi ka basta-basta tatakbo sa lansangan o kaya aakit sa puno. Kasi baka pagtawanan ka ng maraming tao noon, maliitin. O kaya naman iusigin ka ng mga tao noon. Pero hindi po yun ang nasa isipan po ni Zaccheo. Mga kapatid, mas mahalaga po sa kanya na makita ang ating Panginoong Diyos kaysa pangalagaan niya yung kanyang reputasyon. Marahil po, ito rin ang isa sa pinakamalaking hadlang po sa maraming tao ngayon. Yung takot sa sasabihin o iisipin ng iba kapag sinundan niya ang ating Panginoong Yahusha. Minsan, ang totoo, alam naman talaga po natin ang dapat natin gawin para mas mapalapit tayo sa Panginoong Yahusha eh. Pero ano po ba yung pumipigil? Nandun yung nahihiya tayo, natatakot tayo, o parang may mga bumubulong-bulong po sa atin ang sasabi, huwag na. Baka mapahiya ka lang, baka pagtawanan ka. Manatili ka na lamang dyan sa kung nasa saan ka. Karanasan na ito ng marami sa atin, mga mahal na kapatid. Nandudun pa tayo sa dati nating relihiyon. Alam natin, hindi po madali ang iwan, hindi madali na tayo ay iwasan ng ating mga mahal sa buhay. Pero nandun po yung damdamin na gusto nating hayagan natin, ipakita yung katapatan natin at pagsunod at paghanap sa ating Panginoong Yahusha. Kaya ang tunay na pananampalataya po ay nagsasabi sa atin, kailangan kong lumapit sa Panginoong Yahusha. Ano man po ang maging kapalit. Kapag yun po ang naging pasya natin sa ating puso,
Walang hadlang ang makapipigil po sa atin na matagpuan ng ating Panginoong Yahusha. Ayan na po ang nangyari na dumating ang Panginoong Yahusha doon po sa kinaroroonan po ni Zaccheo. Sa 5, ganito ang ating mababasa, pagtapat ni Yahusha sa lugar na yon, tumingala siya tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ano po nangyari? Nung dumating si Yahusha, doon sa pwesto ni Zaccheo, ang sabi, tumingala siya at tinawag si Zaccheo sa kanyang pangalan. Pansinin po natin, bagamat si Zaccheo po talaga yung may pagnanais na makita ang Panginoong Yahusha, pero yung katakataka dito, ang Panginoong Yahusha yung unang mismong nakakita sa kanya. Tapos tinawag pa siya sa kanyang pangalan. Hindi pa po sila nakikita noon. Pero kilala na siya ng ating Panginoong Yahusha. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na yung Ebanghelyo po ng ating Panginoong Yahweh, hindi lamang po yan patungkol sa pag-ibig ng Panginoong Yahweh sa buong mundo. Ito po ay tungkol din sa kanyang personal na pagtawag sa bawat isa po sa atin. Kilala niya tayo lahat. At alam niya yung bawat kalalagayan po natin mga kapatid. Kaya pagkatapos po natawagin ng Panginoong Yahusha si Zaccheo, ano po yung sinabi niya? Sabi niya, kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Yung salitang Griego po na ginamit dito, yung day, doon sa salitang kailangan o must doon sa Ingles, yan po tumutukoy sa isang bagay na kinakailangan ayon sa layunin ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya hindi po ito basta isang normal na pagbisita lamang ng Panginoong Yahusha, kundi ito po ay bahagi ng misyon ng Panginoong Yahusha. Yung pakikipagtagpo po ng Panginoong Yahusha kay Zaccheo ay isang banal na itinakdang pagkakataon. Bakit po ba nagkaroon po ng interes si Yahuwah kay Zaccheo mga kapatid? Dahil nakita po ng Panginoong Yahuwah ang hindi nakikita ng ibang tao. Ang mga tao, ang iniisip kay Zaccheo, ano po, isang traidor, mandaraya, makasalanan, pero ang nakita ng Panginoong Yahuwah ay isang taong maaring mabago maaring mabago ng kanyang biyaya at ng kanyang awa. Nakita niya po yung pusong naghahanap po talaga sa kanya. Ganito rin po ang Panginoong Yahuwah sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po nakikita niya yung nakaraan natin o yung ating mga kasalanan. Nakikita rin niya po kung ano yung maaari nating maging sa pamamagitan po ng kanyang mga biyaya. Katulad po ng pagkakakilala ni Hagar sa ating Panginoong Yahuwah bilang El Roy. Kung matatandaan natin yung kasaysayan ni Hagar, nung naglalakbay siya, di po ba, halos mawalan siya ng pag-asa, umiyak siya. Kaya kinilala niya ang Panginoong Yahuwah bilang El Roy, ang Diyos na nakakakita. Kaya nakita rin po ng Panginoong Yahuwah si Zaccheo at dinala siya patungo sa Panginoong Yahusha. Kaya ito po ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Yahusha kay Zaccheo, kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ano po ang tugon ni Zaccheo sa sinabi na ito ng Panginoong Yahusha? Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Yahusha sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Anong ginawa ni Zaccheo? Nung sinabi sa kanya na kailangan tumuloy ng Panginoong Yahusha sa kanyang bahay, yun po, agad siyang bumaba doon sa puno at buong kagalakang tinanggap ang Panginoong Yahusha. Pansinin po natin na hindi po talaga siya nagatubili. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang tumugon sa tawag ng ating Panginoong Yahusha at siya po ay galak na galak. Anong uring kagalakan po ito, mga kapatid? Aba, hindi po ito isang pangkaraniwang kagalakan lang na kayang ibigay po ng kayamanan o anumang kapangyarihan. Ito po ay kagalakang dulot ng pakikipagtagpo sa ating Panginoong Yahusha. Dahil ang tunay na kagalakan po ay isa sa mga unang bunga ng isang pusong nakatagpo ng kaligtasan. Pero habang nagagalak po itong si Zaccheo, nagbulong-bulungan naman po yung mga tao sa paligid. Bakit po? Dahil kinikilala nga po nila si Zaccheo na makasalanan. Kaya para sa kanila, hindi siya karapat-dapat
napuntahan ng ating Panginoong Yahusha. Kaya ipinapakita po nito yung likas na ugali po ng tao na mapanghusga, yung mapagmataas, kasi mas madali kasi nating tanggapin na ano po, na tinutulungan ng Diyos yung mga taong sa tingin po natin ay karapat-dapat. Pero mahirap po nating tanggapin na tinutulungan o na tinutulungan din ng Diyos, ng Panginoong Yahuwah yung yung mga makasalanan. At sa panahon pong yon, yung pagpasok po sa bahay ng isang tao at ang pakikisalo sa kanya, yan po ay tanda ng pagtanggap at pakikipag-ugnayan. Pero hindi po ibig sabihin nito, mga kapatid, na inaaprubahan ng Panginoong Yehosya yung mga kasalanan po ni Zaccheo. Hindi po. Sa halip po ay ipinapakita rito na siya po ay na siya po pinapakita niya na naparito siya hindi upang itaboy ang mga makasalanan kundi para po sila ay tawagin at baguhin niya. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Napakaganda po ng ating leksyon. Itutuloy po natin. Ano ang napagpasyahang gawin ni Zaccheo dahil sa kilala siya na makasalanan? Tuloy po natin ang basa muli sa aklat ng Lucas 19, talata po ay 8. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Yahusha, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Ano po yung napagpasyahang gawin ni Zaccheo dahil nga kilala siya na isang makasalanan, maniningil ng buwis, sakim. Ang sabi niya sa ating Panginoong Yahusha, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Ito po yung napagpasyahang gawin ni Zaccheo. Kusang loob niyang gagawin ito. Hindi siya pinilit o may nag-utos man sa kanya na gawin yon. Mga kapatid, naaalala niyo pa ba yung tungkol sa mayamang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Yahusha? Nagtanong siya kung ano ba ang dapat niyang gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ano po ang ipinayo sa kanya ng Panginoong Yahusha? Sundin yung 10 utos. And sabi ng lalaki, mula pagkabata ay sinusunod na niya yung mga yon. Ano pa kaya ang kulang? Sinabi sa kanya ni Yahusha, kung nais mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos pumarito ka at sumunod sa akin. Anong naging reaksyon ng mayamang lalaki nung marinig yun? Umalis siyang nalulungkot. Bakit po? Dahil napakarami niyang ari-arian. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipamigay yung kanyang ari-arian. Alipin siya ng kayamanan. Pero si Zaccheo, handa, voluntary yung kanyang gagawing ipamigay ang kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi ba't pareho po? Pareho na pagdating tungkol sa kayamanan, yung mayamang lalaki, hindi niya kayang ipamigay. Iba si Zaccheo. Kaya niyang ipamigay. Ano lamang po ang kanyang ipinakita rito? Iba na ang pananaw niya sa kayamanan. Hindi na siya alipin ito. Ano pa po ang sabi niya? Sabi niya kung ako anya ay may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Makaapat na beses. Ano po ang nais ipahayag dito ni Zaccheo, mga kapatid? Higit pa po ito sa paghingi niya ng tawad kung siya man ay may nadaya.
Ano po ang ipinakita ni Zaccheo dito? Yun pong tunay na pagsisisi. Nagsisisi siya kung mayroon siyang nadaya, ibabalik niya ng makaapat na beses. Ang pagsisisi, mga kapatid, ay hindi lamang basta paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga naging pagkukulang nung nakaraan, kundi ito'y pagpapakita ng pananagutan o accountability sa mga naging kinahinatnan ng kanyang mga maling ginawa ng nakaraan. Ang pagbibigay sa mga mahihirap ay hindi nangangahulugang nagsauli na siya sa kanyang mga nadaya. Bakit? Hindi po maaring mag-donate sa mahihirap habang yung portion naman nung kanyang mga kinuha sa pamamagitan ng masamang paraan, itinatago niya. Dapat yung kanyang pamimigay at yung pagsasauli sa kanyang mga nadaya, dapat yon ay magkasamang gumagawa. Ang pagsasauli ng ninakaw o restitution ay hindi kayang bilhin ang ating kaligtasan, mga kapatid. Sa uli mo man yung ninakaw mo, hindi ibig sabihin nun napawalang sala ka na o ligtas ka na. Ito ay bunga ng isang mabuting pusong nakatagpo o nakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Sa ngayon po sa Pilipinas, kung maaalala ninyo, naririnig natin lagi yung katagang restitution. Yung mga di umano ay nagnakaw sa kabanang bayan ay handa umanong magsauli ng kanilang ninakaw. At may mga nagsauli na, pero nakakulong pa rin. Dahil nga, tulad ng ating sinabi, ang restitution o pagsasauli ng ninakaw hindi kayang bilhin ang kaligtasan. Ang ipinagtataka nga lamang ng marami, mga kapatid, bakit may isang senador ng INC na ayaw ng restitution? Mabuti po ba ang restitution? Opo, mabuti po. Ito ay pag-amin sa nagawang mali. Mga nagawang mali nung nakaraan. Kaya nga niya isasauli. Ito ang ginawa ni Zaccheo sapagkat kinilala niya ang mga nagawa niyang pagkakamali nung una. Dahil dyan, ano po ang ihinayag ni Yahusha tungkol kay Zaccheo? Talatang 9 naman po ang ating babasahin, aklat pa rin ng Lucas. At sinabi sa kanya ni Yahusha, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ano po ang ihinayag ni Yahusha tungkol kay Zaccheo? Ang kaligtasan niya ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Napakadakilang biyaya po. Napakadakilang biyaya. Nagmula mismo sa bibig ng tagapagligtas. Ano po ang ginawang ito ng ating Panginoong Yahusha kay Zaccheo? Restoration. Pinanumbalik niya si Zaccheo mula sa pagiging pinuno ng mga maniningil ng buwis, makasalanan, patungo sa pagiging tunay na anak ni Abraham. Ano pa po ang isang benepisyo sa kaligtasang ito ni Zaccheo, mga kapatid, na binanggit ng ating Panginoong Yahusha? Ang sabi, ang kaligtasan ay dumating sa sambahayang ito. Ibig sabihin, hindi lamang si Zaccheo ang makikinabang sa kaligtasan, kundi ito ay bukas din sa kanyang buong sambahayan. Ano po, mga kapatid, ang ibig sabihin nito? Hindi po nangangahulugang bawat kasambahay ni Zaccheo ay automatic na ligtas na. Anuman sila o anuman ang pananampalatayang taglay nila. Kundi, pumasok sa sambahayan niya ang kaligtasan na magpapabago sa kanilang pananaw sa buhay, maging ng kanilang kaugnayan sa isa't isa.
Ang pagbabagong ito ni Sakeo ay tiyak na may epekto. Opo, sa lahat ng kanyang mga kasambahay, kabilang na ang kanyang siguro magulang, kapatid, kasambahay, katulong, empleyado, mga business associates niya. Sa madaling salita po, si Sakeo ay magiging kasangkapan sa kaligtasan ng iba. Ito ang gawa ng biyaya at kaligtasan. Isang tagasunod na lumilikha ng iba pang mga tagasunod. It is about disciples becoming disciple makers. Ano po ang pangunahing mensahe ni Yahusha sa pagkikita nila ni Sakeo? Talatang 10 po ang ating babasahin. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano po ang pangunahing mensahe ni Yahusha sa pagkikita nila ni Sakeo? Si Yahusha, ang ating Panginoon, ang talagang humahanap kay Sakeo. Sapagkat bilang pastol ng mga tupa, ito ang kanyang gawain. Hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ano po ang gawain ng mabuting pastol? Hindi lamang niya binibigyan ng direksyon o itinutuwid o inilalagay sa tamang daan ang mga nawawala, hinahanap niya sila upang iligtas. Kapag sinabing nawawala, mga kapatid, hindi ibig sabihin ay wala ng halaga o worthless. Bagamat sila'y nawawala, ay kabilang pa rin naman sila sa tupa ng pastol, hindi po ba? Para lang yung isang coin, yung isang barya. Pag yan ay nawala, hindi ibig sabihin na wala yung value niya. Pag nakita yon, halimbawa, quarter o 25 centimos o yung piso, pagka yun ay nawala at nakita, piso pa rin naman yun. Tulad ng si Sakeo, nawala. Subalit hindi naman siya winalang halaga. Siya'y hinanap, natagpuan, pinanumbalik. Ano po ang kasalukuyang ginagawa, mga kapatid, ng ating Ama, ng ating Aba, para sa lahat ng mga tao na ginawa niya kay Sakeo? Sa aklat po ng Juan 6, talata ay 44 hanggang 45. Ganito po ang ating mababasa. Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Ano po ang ginagawang kasalukuyan ng ating Aba para sa lahat ng tao? Na yun nga ginawa niya kay Sakeo. Inilapit siya ni Yahuwah kay Yahusha. Sabi ng ating Panginoong Yahusha, walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ito po yung ginawa ng ating Ama kay Sakeo. Ito ang ginagawa ng ating Ama araw-araw. Maaring sa simula yung motivation po ni Sakeo ay dala lamang ng curiosity. Gusto lang niyang mag-usyoso. Sino ba itong taong ito na masyadong naging tanyag, gumagawa ng mga himala? Sino ba itong taong ito na maayos ang pagtanggap niya sa iba pang mga maniningil ng buwis? Dahil hindi lang naman si Sakeo ang maniningil ng buwis na naging lingkod ni Yahusha. Ang apostol na Mateo po, bago naging apostol, ay maniningil rin ng buwis para sa Roman Empire.
Ano pa kaya ang isang nagpa-curious kay Sakeo, mga kapatid? Maari sigurong yung mensahe ni Yahusha tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit kaya bigla na lamang niyang ninais na makita si Yahusha? Bakit ang isang mayamang taong ito ay iniwan ang kanyang marangal na posisyon at parang isang batang umakyat sa puno ng sikamor para lang siya makita? May ipinahihiwatig ang kwento na tila may malalim na nagaganap sa kanyang pagkatao, kaya ganoon na lang ang kanyang hangaring makita si Yahusha, mga kapatid. Yung kanyang panlabas na ikinikilos para hanapin si Yahusha ay maaring isang katunayan na siya ay inilalapit na ni Yahuwah kay Yahusha. Sapagkat yung ginagawa ni Yahusha na ilapit ang tao kay Yahusha, ni Yahuwah na ilapit ang tao kay Yahusha, nagsisimula po yan sa curiosity. Tulad halimbawa ng nangyari sa atin nung araw, mga kapatid, nang tayo ay nasa loob pa ng institusyon. Nakabali tayo ng mga kaganapan mula sa liderato na pawang mga masasamang gawa. Labag na sa aral na tinanggap natin mula sa banal na kasulatan, tayo ay naging curious din. Curious sa mga naging kaganapang iyon. Hindi tayo nagsawalang kibo. Nagtanong tayo, nagsaliksik. Nakita natin ang resulta. Ano ang nagbunsod kay Sakeo para hanapin si Yahusha? Yun pong kanyang kababaang loob. Araw-araw, bawat sandali, ay may inilalapit si Yahuwah kay Yahusha. Subalit kung magkaminsan po yung ating pride o yung pagwawalang bahala, yun ang pumipigil sa atin para madama natin na tayo pala'y inilalapit. Nagpaparamdam na pero hindi natin maramdaman dahil nagwawalang bahala. Paano po ba inilapit ni Yahuwah ang tao kay Yahusha? Sa pamamagitan po ng kanyang mga aral, kanyang mga salita na patuloy nating pinag-aaralan dito sa loob ng assembly. Si Sakeo ay isang taong madaling turuan. Ganon din dapat tayo. At sana, ganoon din ang iba pang mga tao na nararating ng pagsamba nating ito. Ano po ang pangako doon sa mga inilapit ni Yahuwah kay Yahusha? Sabi sa ating binasa, muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano po ngayon ang paanyaya ni Yahusha sa lahat ng mga tao? Mga huling talata po, mga kapatid, nating babasahin, 1:9 hanggang 11. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ano po ang paanyaya ni Yahusha sa lahat ng tao ngayon, mga kapatid? Nagpakilala siya. Sinabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Paanyaya niya pumasok sa pintuan sa pamamagitan ni Yahusha. Paano po ang pagpasok sa pamamagitan ni Yahusha, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pakikinig, pagsunod sa kanyang mga aral, pagsampalataya sa kanyang mga aral.
Sabi ni Yahusha, ako ang mabuting pastol. Tayo naman, mga kapatid, ay kanyang mga tupa. Gagawin natin siya na ating mabuting pastol. Siya lamang at wala nang iba pang pastol. Ibig sabihin si Yahushua lam ang ating leader. Siya lamang ang ating Panginoon, ang ating master, teacher, hari. Sa kanya lamang tayo magpapasakop. Ano po ang ating mararanasan kay Yahushua na ating mabuting pastol, mga kapatid? Ang mga tupa na pumasok ay magkakaroon ng isang buhay na masagana at ganap. Pag sinabing ganap, mga kapatid, kabilang na dyan ang buhay na walang hanggan. Huwag tayong mag-atubili. Nawa po, yung ibang mga tao na hindi namin kasama sa ngayon, ay may natutunan po kayo dito sa aming ipinaglingkod sa inyo. Tumayo po kayo mga kapatid at tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah sa langit, aming Aba na makapangyarihan ka po sa lahat. Marami pong salamat, Ama, sapagkat buo ang aming paniniwala, pag-asa, na kami ay kabilang sa mga inilapit mo sa aming Panginoong Yahushua. Mapalad ang mga inilapit mo. Mapalad ang mga pumasok sa pintuan na, na si Yahushua ang tinutukoy. Mapalad sapagkat magtatamo ng masaganang buhay, masagana at ganap na buhay. Salamat po ng marami sapagkat mayroon kaming tinitingnan pag-asa na pagdating ng araw, Ama naming Yahuwah, dadalhin mo kami diyan sa iyong bayan upang manahin ang iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Subalit narito pa kami sa mundong ito, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng tukso at iba't ibang uri ng kasamaan. Marami pang pagkakataon upang kami mapigilan sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Huwag nawang mangyari, Ama. Hawakan mo pong mahigpit ang bawat isa sa amin. Loobin mo po, katulad ng nangyari kay Sakeo, nang siya ay inilapit mo sa aming Panginoong Yahushua, nagkaroon siya ng panibagong pananaw sa buhay. Nawa ganun din ang mangyari sa marami pang mga tao, sa marami pang mga tao na mararating ng aming pagsambang ito. Ito lamang ang tangi naming pong maipaglilingkod sa mga tao na kami ay gawin mong kasangkapan upang mailapit sila sa aming Panginoong Yahushua. Panginoon namin Yahushua Hamasiyak, ikaw ang aming hari, ikaw ang mabuting pastol, ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming, sa iyo kami magpapasakop sapagkat ikaw ang aming leader. Wala na kaming kinikilalang iba pang mga leader sa lupang ito kundi ikaw lamang, Panginoon. Nagpapasalamat kami ng marami sa iyo sapagkat ibinuwis mo ang iyong buhay upang matubos ang aming mga kasalanan. Nawa huwag mawalan ng saysay sa aming buhay ang iyong ginawang pagtubos
Naway makinabang ang bawat isa nang upang sa ganoon huwag mabigo ang iyo pong ginawa. Nawa pagdating ng araw, kaming lahat magkakasama-sama diyan sa bayang inilalaan mo po para sa amin. Sumasampalataya po kami, Ama naming Yahuwah. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Pinatawad mo ang aming mga kasalanan at binasbasan mo na po kaming lahat. Ang lahat ay amin pong ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, kaunting paalala lang po, next week po ay magkakaroon po tayo ng Children's Ministry, August 14 tsaka August 15, 2026. Sana po ay makasama, makapiling po ang ating mga anak sa gaganapin po nating Children's Ministry. At yung ating pong babasahing aklat mula po sa Biblia para sa ating BLP project ay basahin po ang aklat ni Hosea, the Prophet Hosea. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.